Paano ko ba ito sisimulan? Sige nga, ganito na nga lang. Ayan, nagiwa na ako ng luya, sibuyas, bawang, at siling green. Siyempre, di mawawala ang pinaka-masarap na ilalagay ko. Siyempre, ang talong. Yan, nagiwa na rin ako ng maliliit na talong. Tapos, siyempre, hindi mawawala rin ang tulingan. Kaya yun, hinugasan ko siya. Pagkahugas ko, pang-4 na beses ko na pala siyang hugas dahil nga, napakadugo niya. Yan, inantay ko lang paputiin yung tubig. Tapos ayun, nilagyan ko na ngayon ng asin. Siyempre, ayan na. Nilagyan ko ng asin. Yan. Ganyan. Ganyan. Tapos siyempre, lalamasin natin yan para medyo mawala yung lansa. So yun nga, sinalang ko na ang kawali. Tapos binuksan ko yung apoy. Manis. So siyempre, nilagyan natin ng mantika para hindi dumikit ang ating tulingan. So siyempre, pagtapos dyan, mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung tulingan. Munti ka na nga ako mataliskan dyan. At syempre, nakaiwas ako. Tinalang, nakaiwas talaga ako. Kung hindi, abas, sugat na naman ako niyan. Pinakamahirap talaga magprito dahil nga baka matalsikan ka. Syempre, ayun na nga, sinunod-sunod na natin ilagay. Medyo nahirapan ako maglagay dahil nga. Syempre, ako na taga-video. Ako pa taga-luto. Pero ayos lang yun. Sabi nga ng iba, ganun talaga sa una. Mahirap sa una. Ayun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, nilagyan ko ng mantika para hindi ganun dumikit. So, ayun, dumikit na nga. Pero yung isa lang yan, guys. Inantay ko lang ma-brown and binaliktad ko na. Tapos yun, hinango ko na ngayon. Nilagyan ko ng kaartya lang ng konti. Nilagyan ko ng tissue para malis ang mantika. At syempre, set aside ko muna. Wow, set aside. Tapos ayun nga, isinalang ko ang mga natirang tulingan. At katulad nga sa ginawa natin nung una, piprituhin lang natin ng maigi ang mga isda. At bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman, guys. Kapag hindi nyo na naririnig masyadong natalsik ang inyong kawali kapag nagpiprito kayo, ay luto na yan. Yan. Yan na nga, binawasan ko ngayon ng konting mantika ang kawali. At inilagay ko na ang luya. Yan. Hinalo-halo ko lang siya. At syempre, sinunod na natin yung bawang. Halo-haluin nyo lang siya, guys, hanggang siya mag-brown na. Tsaka ilagay na natin yung sibuyas. Kayo, guys, comment nyo nga sa baba kung anong una nyong ginigisa. Luya, bawang, sibuyas. Comment nyo lang sa baba, guys. Siyempre, nilagyan lang din natin ng siling green. Pampawala rin ng lansa yan. Tapos, siyempre, inilagay ko na rin ang talong. I love it. Isa ito sa nagpapasarap para sa akin. Masasabi mo na lang talaga na hindi kumpleto ang ginataang tulingan mo kapag walang talong. Hinalo ko lang siya ng konti at syempre isinunod na nating ilagay ang tulingang isda, guys. Ayan na, malapit na siyang maluto. At syempre nilagyan ko na rin siya ng suka. Sabi nga daw ng mga matatandaan, huwag mong hahaluin kapag nilagyan mo ng suka. So syempre hinalo ko. Ang tigas ng ulo mo, boy. At inalagay na natin yung pangalawang piga ng ating gata. Pakukuluin lang natin siya ng kaunti para din lumambot ang ating talong. Inilagay na nga natin yung unang gata, guys. Ayan na, unti-unti nang sumasarap ang ating niluluto. Siyempre, sinaid natin ang gata para hindi sayang. Bibigyan ko ulit kayo ng konting kaalaman, guys. Pag nagluto kayo ng tulingan, lalo't pinrito nyo yung tulingan, wag na wag nyo nga haluin ng matinding halo. Baka magdurog-durog ang inyong isda. At ayun na nga, inilagay ko na ang magic sarap. Kayo, guys, ano ba nilalagay nyo? Bechin or magic sarap? Comment down. And then nilagyan ko na ngayon ng konting asin. Ang sabi nga ng pinapanood ko sa YouTube, di baling kulang, wag lang sumobra, guys. Madaling magdagdag. At ayun na nga, magpe-plating na tayo. Kayo nang bahala, guys, kung anong gusto nyong discarding pagpe-plating. Basta ako dito sa ginawa kong to, okay na sa akin to. Napakasarap sa kanin nito, guys. At ayun na nga, ilalagay na natin yung sarsa. Mapapasabi ka na lang talaga ng I love it.